Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening. Good evening! Sabi niyo, ano yung gusto niyo masabi kay Pastor Rene? Okay. Sige, nandito na naman po tayo sa ating segment na itanong mo kay Pastor. So, kung meron po kayong tanong, ay malaya nyo po itong maitatanong sa ating Pastor. And, maririnig nyo po yung awit. Dalawang awit na inhanda para sa inyo, para sa atin, sa ating pagmumuni-muni sa kabutihan ng ating Panginoon. So, itong aming second time live dahil wala kami ng signal. Puso ko iyong sisiyasan, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim o yaman,
song, please? Meron po tayong next song. So while we're waiting na matapos po yung ating next song, ay mag-isip po tayo ng question. And pakitype na lang po dito sa ating comment box. Bakit may mirror tayo? Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you po sa ating mga viewers. Meron tayong 6 na viewers. So, nandito si Nanay Florence Paranal. Ay, Coral. Sorry. Meron kasi akong kaibigan, Florence Paranal, yung apelido niya. So, nandito si Ate Florence, si Tino kanina, si Ate Josie, si Kuya Pong. Ayan. So, kung meron po akong di mabanggit, please mag-comment po kayo dito sa ating comment section para po malaman ko po kung sino kayo kasi 3 lang po yung nag-a-appear dito sa aking cellphone. Okay, good evening po sa lahat. So, bago po ako manalangin, again po, if you have question, kung ano man po yung question nyo na nais nyo masagot, please pakitype lang po sa ating comment box para po
ma-discuss ito sa atin ni Pastor. So sa diwa pong ito, ay samahan niyo po akong manalangin. Alo, let us pray. Come on. Kasama namin ang aming Bulinggit. bulinggit. Okay. Ano po yung gift? Okay, sige, let us Ano po pray. yung gift? Small child. Okay? Big Hold your child hand. na nga ako. Big child ka 5 na ba? years Oh, old. sige, 5 years old. Okay, let's fold our hands. Close your eyes. They see you if you're closing your eyes. Okay, close your eyes and pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa hapon na ito. Sa buong araw, Panginoon, na muli ipinaranas niyo sa amin ang inyong pag-ibig, pag-iingat, at pagpo-provide sa aming mga needs. Panginoon, sa hapon na ito, sa gabing ito ay hinihiling namin muli ang inyong banal na presensya, ang Holy Spirit na siyang sumama sa aming pagtatanungan at sa pagsagot po ni Pastor sa mga questions ng iyong mga anak. Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom. And Lord, nawa po, makaisip po yung mga kasamahan namin online ng mga questions na itatanong para, Panginoon, mabigyang liwanag yung mga gumugulo sa kanilang isipan. Panginoon, dalangin ko rin po na mas dumami pa kami sa aming pagsasama-samang ito. At Lord, ikaw po yung makilala, ikaw po yung mag-glorify sa aming segment na itanong mo kay Pastor. Lord, sa iyo po namin tatagumbilin at pinagkakatiwala ang gawain na ito. In Jesus' name we pray. Amen! Okay, amen. Okay, hello! Hello, Ate Josie! Hello, Josie! Okay, so ngayon, dahil wala pa tayong question, wala po ba kayo naisip na i-question or itanong sa ating naging Sunday school last week? Tungkol ito doon sa dalawang magkapatid, di ba, na inutusan. Pwede nyo i-follow up yun. 'Di ba? Inutusan sa ubasan, no? So yung kwento doon, yung panganay, sabi niya ayoko po, pero sumunod siya. And then yung sunod naman, sabi niya opo, pero hindi naman siya sumunod. So ito po yung lesson natin last week. Pero kung meron pa po kayong mga personal questions na gusto niyo pong maliwanagan, ay pwede niyo pong itanong ngayon na kay Pastor. Sige po. Magtanong na po kayo at naghihintay si Pastor ng inyong question. Ayan, si Pastor, naghihintay ng question. Hello. Pastor, bumati muna kayo. Hello, good evening everyone. Mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang ating pong gawain sa gabi nito, ang itanong mo kay Pastor. Tulong-tulong po tayong sasagot sa lahat ng katanungan na maaaring itanong sa atin ng ating mga kapatid. Ayan. Okay, Pastor, dahil wala pa po, baka meron po kayong nais i-input sa ating mga viewers. Ayan. Kagabi ay natalakay namin doon sa ating pong midweek service ang pananampalataya na may kalakip na mabuting gawa. Bakit nga ba naligtas? Ayon sa gawa 16 29 o 29 to 31 Bakit nga ba sinabi doon na naligtas ang bantay bilanggo o bilangguan? Bakit nga ba sila naligtas o kasama ang kanyang sambahayan? Mga kapatid, sapagkat mayroong mabuting ginawa ang sundalong ito. Ayan. So, ang pananampalataya is, ang kaligtasan ay bunga ito ng ating pananampalataya at mabubuting gawa. Hindi po yung pananampalataya at gawa. Ang gawa po dapat specific yan. Dapat mabuti. No? Sumasampalataya ka at gumawa ka ng mabubuting bagay. At gumawa ka ng mabuti. Ay ang sundalong ito, may ginawang mabuti kay Pablo at Silas. Ano po ang ginawa nilang mabuti kay Pablo at Silas? Ang ginawa nila ng mabuti kay Pablo at Silas ang ginawa niya ay hinugasan niya ang mga sugat nila Pablo at Silas. Bakit nasugatan sila Pablo at Silas? Nakalagay doon po sa gawa na nakapangaw ang kanilang mga kamay at paa. Ibig sabihin nakakadina po yan, no?
kung isip-isip mo ba, ang kadena po, bakal yan, no? At ano lang man ang ating mga balat, napakalambot, compare doon sa bakal. So, kaya nagkaroon sila ng sugat. At ikalawa, bakit nasugatan sila Pablo at Silas? Dahil sila ay hinagupit. Ibig sabihin, sila po'y pinalo. Bago sila pinasok sa bilangguan, pinagpapalo muna sila. Ayan. Hinagupit muna sila. Ganun po ang mga kinukulong noon. Bago ipasok sa loob ng kulungan, ay dumadaan muna sa initiation. Ibig sabihin, pinapalo muna. Yan. Hinahagupit, sinasaktan. Parang ganun. Sa panahon natin, ganun din no? Mga binibilanggo. Kaya sinasaktan muna, no? Which is mali po yun dahil human rights po ang ating katapat dyan. Yun. May mabuting ginawa ang bantay na ito. Hinugasan, no? Ang mga sugat nila Pablo at Silas. Yan. Another one na mabuting ginawa ng taong ito. Pinakain niya, no? Sila Pablo at Silas. Sinaman niya doon sa kanyang bahay. Sila Pablo at Silas. At pagkatapos nun, tinanong niya, no? Sila Pablo at Silas. Sabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Alam mong sagot ni Pablo at Silas, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Bakit hindi na sinama ni Pablo ang mabuting gawa? Kasi tapos na, nakagawa na ng mabuti ang tao Nakagawa na siya ng mabuti. Kaya ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Bakit nasabi ito ni Pablo sa sundalong ito, sa bantay bilangguan? Nakita kasi ni Pablo ang bantay bilangguan na ito na napakabuti ang kanyang ugali. Mabuting tao siya, no? At mabait siya, no? Kasi pinakain sila. No? Kaya sabi ni Pablo, maliligtas ka. Ngayon, para tumugon doon sa sinasabi ni Pablo, basta sumampalataya ka lang, para ikaw, basta sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Bakit nadamay dito ang sambahayan ng sundalo na maligtas? Kasi nga, ang sundalong ito, kasama ang kanyang pamilya, ay nagpabautismo. So, malinaw mga kapatid, nagpabautismo sila. Siya at ang kanyang sambahayan. So, di ba napakabuti ng nangyari sa buhay ng sundalong ito. Another one, sabi ni Santiago, sumampalataya ka at ipakita mo ang iyong mga gawa. Sabi niya. Ako din, sabi niya, pakita ko ang aking pananampalatayang may kalakip na gawa. Sabi ni Pablo, sumampalataya ka, ipakita mo ang iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa. Sabi niya. Diba? At ako din, sabi ni Santiago, ipakita ko ang aking pananampalatayang may kalakip ng mabuting gawa. Ayun, di ba? So, ang pananampalataya, ikaw ay maaaring makaranas ng kaligtasan kung ikaw ay gumagawa ng mga mabubuting bagay ayon kay Kristo. Yan. Amen. Okay. So, yun ang sermon kagabi ni Pastor. Mabubuting gawa. Teka, parang Pastor Jun na parang maililigtas ba siya sa pamamagitan ng mabuting gawa? Parang gano'n. Okay. So, dito po meron tanong. Meron tayo isang tanong. Please type your question lang po. Para po may madiscuss si Pastor dito sa atin. Tanong mo kay Pastor. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Kahit ano pong tanong ay pwede nyo pong itanong. I-type nyo lang. So, ano daw po ang dapat gawin ng isang tao na dating nanggagamot tulad ng panghihilot gamit ang mga bulong
tulad ng Latin, paano po mababago ang buhay at maaalis sa gantong gawain. Kasi diba, Pastor, sa probinsya parang uso yung ganyan eh. Yung panggagamot, gamit yung mga bulong-bulong. Naalala ko lang, nung bata pa ako, nabalian kasi ako ng kamay dahil nahulog ako sa hagdan. So, dinala ako ng nanay ko sa manghihilot. Tapos may medalyon. Ano may medalyon? Bilog kasi yun. Dahil bali nga itong kamay ko. So, ang ginawa niya, nilagay niya yung medalyon sa palad ko, tapos hinilot-hilot niya. So, maaaring ganun po yung tinatanong niya kasi uso nga yan sa probinsya. Yung mga ganyang uri ng paggagamot. Minsan, naka-experience din ako nung yung papel, sinusulatan, tapos sinusunog, tapos ininom ko yung pinagsunugan nun. So, yun. So, ano daw po ang dapat gawin ng isang tao na dating nanggagamot, tulad ng panghihilot, yung mga tawas-tawas siguro, ano po, pwede rin. Gamit ang mga bulong tulad ng Latin, paano po mababago ang buhay at maaalis sa gantong gawain. Anyway, mga kapatid, ang mga manggagamot, sa Biblia pa lang mayroon na yan eh. Di ba, yun nga, isa sa mga dahilan na galit kay Kristo ang mga Parisiyo dahil wala na silang pagkakakitaan. Dahil marami ng tawang sumunod kay Jesus. Nawalan sila ng, pati yung kanilang mga dilhensya o tinatawag na racket. Sa panahon natin yung racket. Ay wala na kasi hindi na kaya magpagaling ng kanilang alila, no? Yung kanilang yung salamangka, no? Nagsasalamangka sila. Ibig sabihin, mga magic. So, sa Biblia pa lang mayroon na yan. So, sa Biblia pa lang, kalaban na sila ng Panginoon. Ang mga taong ito na gumagawa ng magic sa panggagamot. So, ang isa sa pinaka maganda sana dyan, kung nanggagamot ka na naayon sa kalooban ng Diyos at nanggagamot ka sa pamagitan ni Kristo at hindi ka gumagamit ng mga ihip-ihip na yan, mga hilot-hilot na yan at mga kung ano dyan, at mga sulat-sulat sa papel, tapal sa noo, Tapos sa dibdib. tapal sa dibdib, tapal dito sa sentido, no? Tapos tapal sa likod. Gamit yung sahing. Alam niyo yung sahing? Oo, alam ko yan. No. So yan mga kapatid, walang kabuluhan yan, no? Mas believe pa ako doon sa mga gamot na gumagamit ng mga herbal. Yung mga dahon ng bayabas, dahon ng esterapol, dahon ng saging, dahon ng tuba-tuba. Kung mayroong mga nabalian dyan, kukuha siya ng dahon ng tuba-tuba. At yun ang kanyang itapal doon. Mas naniniwala pa ako doon. Pero yung mga binubulungan na yan, mga kapatid, sa Batangas yan ay iuso yan eh. Sadya. Oo, ay baba, ganyan na yung sa Batangas eh. Nung ako'y naroon pa, sadyang napakaraming gayaan. Tapos mga bulong-bulong pa eh. Tapos may tawag sila dyan na anting. Yun, anting. Anting ang tawag nila yan. Nakalagay yan dito sa belt, no? Sa baywang. Nakatali. Tapos, ang nakatali sa baywang na yan, may mga unan-unan na maliliit. Ganyan ang kalaking unan. Anong kulay? Ang kulay black at saka red. Tama. So yan po, bakit alam ko yan? Ay meron akong nakalaban dyan eh, na ganyan ang anting niya. Matanda na. At nung nireview ko yan, at nung pagka-review ko, kinuha ko yung anting. Takbuhan sa labas yung mga miyembro ko. Takot na takot sila. Dahil nakita nila mismo na may umusok na green-green ganyan. Green-green, black-black, asol-asol lang kulay. Na nung nireview ko at binasbasan ko, biglang gumanon, sumingaw. Nakita talaga nila mismo. Ayan si Risa. Tanungin mo si Risa. Hindi ko neso. Kita talaga nila na mayroong sumingaw na parang green na usok. Doon sa unan-unan na black. Devil Spirit. Kaya, nung time na yun, takbuhan sila sa labas. Pati si Ate Risa? Oo, ako lang at saka yung matanda ang natira. No? Ako lang at saka yung matanda na natira. So yun mga kapatid, ang matanda ngayon ay albularyo po yun. No? Yung time na yan, na pinaano nila sa akin, sa Batangas, sa Lipa, sa Plaridel ako, doon sa Ridin pa ako dati. Talaga naman, tunay yan, na talagang takbuhan sila sa labas dahil sa takot, na baka na lumipat sa kanila yung bad spirit. Ayun. So yun mga kapatid, hindi po yun tama
sapagkat yun ay hindi kalooban ng Diyos. Kalooban po ng diablo po yan. So, hindi gusto ng Diyos yan. Now, paano ka makatakas dyan? At paano mo paano ka makatakas dyan at paano mo maalis yan sa sarili mo bilang manggagamot ng mundo o ng diablo? Simple lang. Ang sabi ng Panginoon, magpasakop tayo sa Kanya. Yan. At makiisa tayo sa Kanya. Di ba sabi niya sa Corinthians 5:17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay pasakop sa Kanya, aalisin na ng Panginoon sa iyo yung iyong pagiging isang Dr. Quack. Oh. Yung biro mo yan, may manggagamot pa rin na dinuduraan niya ang Tubig? yung tubig, tapos ipainom sa'yo. Uy! Diyos. Tapos, yun ang i-plus sa'yo. Lalawayan niya ang yung dibdib mo, at saka yung noo mo, lalawayan niya. Bakit? Malinis ba yung laway niya? Nako, hindi totoo yan. So sabi ng Panginoon, kung nakipag-isa tayo sa Kanya, aalisin niya ang dati nating pagkatao. So kung ang dating pagkatao natin ay albularyo tayo, aalisin ng Panginoon yan, papalitan niya ng pag-isang Christ healer. Oh, di ba sabi ng Panginoon doon sa John 1:12? Oh, ang sumasampalataya sa Kanya, kumikilala, ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. O, paano kang bigyan ng karapatan ng anak ng Diyos kung hindi ka nagpapasakop sa Kanya? O, napakalinaw po yan na sinasabi ng Biblia na ang sinuman na nalig sa akin ay bibigyan ko ng karapatan na magiging anak ng Diyos. O, lahat tayo anak ng Diyos. So, babaguhin ng Panginoon ang dati nating pagkatao. Kung ang dati nating pagkatao ay nagbibuild tayo ng mga unan-unan na maliliit. May unan ganyan, talaga naman. Sinunog ko po yun, balikan ko, no? Kumuha ako ng paso, nilagyan ko ng kunting uling, at binusan ko ng gas, no? At sinunog ko ang anting na yun. At maraming natakot, ng mga mismo anak ng matandang yun, natakot sila lahat, nagtakbuhan, dahil baka daw lumipat sa kanila ang diablo, ang masamang espiritu. Kaya ngayon si Diakonisa, si Deaconess Risa, kasama ko yan. At yung dalawang kabataan at ang isang miyembro, talaga naman takbuhan sila sa kalsada. Tagal nila doon, saka sila bumalik, tinatawag ko na lang. Sabi ko, tapos na, halik na kayo. Ayun. Kitang-kita nila, talagang kitang-kita ng kanilang mga mata na biglang mayroong umigpaw na usok na mag-green-green na black green ganyan na lumabas, no? At kitang-kita nila na biglang pumuswit ang usok na yon nung nire-review ko. Ayan. So mga kapatid, umalis ka sa yung kinaroon ngayon at aminin sa Panginoon ang pagkakasala dahil po ang paggamot o pagiging isang manggagamot na nagpapagamit sa espiritu ng kadiliman o sa diablo ay isang kasalanan sa Diyos at kalaban ng Diyos yan. So, kailangan para makatakas ka dyan, makipag-isa ka na sa Panginoon. Huwag ka makipag-isa sa diablo. Doon ka makipag-isa sa Panginoon upang ang Panginoon ang siyang gagamit sa iyo para magpagaling ng mga may karamdaman. Bahala nang gumamit ka ng talbos ng bayabas dyan. Huwag ka lang gumamit ng mga unan-unan na yan, mga langis-langis na, at saka mga dura-dura na yan, mga laway-laway na yan, at saka itlog, kung ano-ano pa yung ginagamit, tawas, sige, langis, aplas dito, aplas doon. Minsan, pagka-uwi ng anak mo, na nagpagamot yan, pagdating sa bahay, ang kulang na lang tuyo at mantika kasi amoy suka ka na. Oh, ano ba yan? No? Hindi rin yan considered na traditional na panggagamot, hindi po. Ang traditional na panggagamot talaga, kung ating titingnan sa panahon natin ngayon, at mula noon sa ating mga ninuno, ay yung paggamit ng mga herbal, yan po mga traditional na panggagamot. Hindi yung gagamit ka ng mga laway-laway na yan, gagamit ka ng
itlog, sabihin nila, dito ka nabati. Oh, sa lugar na ito, ayan o ang itlog, tinuturo. O ayan o ang tawas, tinuturo. Kung mali po yan, di yan ano. So, alis ka na po dyan sa ano na yan. Simple lang. Sinabi ng Panginoon, makipag-isa ka na sa Kanya. Huwag kang makipag-isa sa kadiliman. Kasi kapag ka nakipag-isa ka sa kadiliman, gagamitin ka ng Diablo upang marami kang mamadik, mapapagaling kunyari, para mapasanib sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban ng Diyos. Ayan, yun lang po. Yes. I hope na nagbigay linaw kunti sa inyo sa aking pong kasagutan. Naalala ko yung kapatid ko kasi nakagat siya ng aso ko. Yung sinabi niyo po, Pastor, na yung laway, dinuduroan yung tubig niya. Kaya talagang diring-diri siya nun. Pero dahil yun yung way ng medication, wala siyang choice kundi inumin kadiri. Yung talaga yun. Okay. So, yun ang sabi ni Pastor, makipag-isa ka na kay Kristo. Diba? Huwag sa Diablo. Huwag sa Diablo. Gagamitin ka niyan eh. Kailangan i-cast out mo yun. Diba, Pastor? Isinusuko mo rin Suko yun. talaga sa Panginoon. Tapos parang, Pabuksan. yan. So, yun po yung kailangan gawin. Naku, napakahalaga niyan. Lalo na nga sa mga probinsya, talagang uso yung mga ganyang way of panggagamot. Naku, experience ko rin yan noong bata pa ako. And noong nagharis na ako, doon ko siya pinag-pray sa Panginoon na tanggalin niya ako doon sa parang ano yan eh, parang naikulong ka ba sa ganong pastor? Sa ganong evil. Sa ganong evil paniniwala, ways. ganong tradisyon, sa evil tinatawag na power ng evil. Opo, parang 'di ba nakahawa ka niya, parang Oo. ganun, parang kumbaga may pinangahawakan siya sa iyo kasi Parang na- kasanla kasi ang ano mo dyan eh. yon yung kaluluwa. mo. Oo, Although parang- ikaw inosente ka kasi wala ka namang alam sa ang ganun. nagsanla sa iyo yung manggagamot Ayun. para gumaling ka. Yun. Yun po ang mga manggagamot talaga. Kaya meron silang mga binubulong-bulong. Binubulong-bulong na yan. Opo. Yan. Ayun, kaya tinuruan din kami ng professor namin sa Harris noon how to deal with that, ganyan. Yeah. At pati yung uso kasi noon sa Encounter with God retreat, Pastor. EGR. 'Di ba? Usong EGR noon. Tinatanggal yung mga ganyang Oo. control ng evil sa isang Oo. tao para Actually, yun talaga yung purpose ng EGR. Yung alisin ka talaga doon sa daigdig ng mga diablo at ililipat ka sa daigdig ng Kristo, ng baka kay Kristo, ng Panginoon. yan. Ayan. So So naliwanagan po tayo sa question ng ating kapatid, no? And ngayon meron pa pong isang question dito. Natutuwa ako dun sa question eh, naalala ko tuloy yung manghuhula, iba nga pala yan. Oo. So, totoo po ba na may mangkukulam? Totoo po bang may mangkukulam? Ayan. Ano ba English sa mangkukulam? Witch. Nako, totoo po yan kay Harry Potter. Hindi, joke lang. Ayan, sasagutin po ni Pastor kung totoo ba na merong mangkukulam. Pero bago yan, batiin muna natin si Ate Gloria Tapia, kasama natin ngayon. And hindi umaalis sa ating live video, si Kuya Pong, si Nanay Florence. So, nananawagan po akong muli. Kung may question po kayo related dito sa mga naunang mga questions, ay pwede nyo pong itanong at pwede nyong i-type dito. I-type nyo po sa ating comment box para po mas maliwanagan tayong lahat. Napakaganda po na balikan yung katulad nitong naitanong ni Nanay Estelita, kasi talagang part yan ng tradisyon, hindi lamang sa probinsya, kundi part ng tradisyon nating mga Pilipino yan, yung mga ganyang uri ng panggagamot. Pero napakaganda nung naipaliwanag sa atin na talagang ang pinagmumulan ng panggagamot, herbal naman talaga. So siguro, bakit ba nauso yung mga ganyang fake healer ba yun? Fake healing ba yung ganyan? Fake o fake? Fake healer. Kasi Fake. pag fake healer, gamitin ang fake kasi, makalangit tinatawag na, heavenly words yan. Yung fake na sinasabi. Kaya lang ginagamit na yun ngayon sa mga walang kabuluhan. Anyway, sasagutin ko yan, yung sinasabing, nasa Bible bang? Hindi po. Totoo po bang may mangkukulam? Yeah. Oo. Galit na galit yung Panginoon dyan eh. Sa mangkukulam, sa Biblia pa lang, marami na mangkukulam. Sa Biblia pa lang, marami na mangkukulam. Sabi sa Galatian 5:20. Pakibasa nga dyan, teacher. Ang tagal po yung aking wifi. Okay, Galatian 5:20. Ang nakalagay dyan, ayaw na ayaw ng Panginoon dyan, no? Simula mo sa 19 para mas mapasadahan niya.
basahin na lang lahat dyan. Sige. MBB. Nakalagay talaga dyan, naka-specific dyan yung naging kasalanan ng tao at magiging kasalanan ng tao. Kung ang tao ay ito ang kanyang ginagawa, siya ay napabilong doon sa sanlibutan. Okay, pakibasa mo nga. Okay, so ito po ang sinasabi ng Biblia mula sa Galatians chapter, ano nga pa sa? Galatians chapter 5 verses 19 to Oo. 19 to 21. 21. Ito po. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, Yan. kahalayan, at kalasuan. Yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, Yan. Pagkulang. pagkapuot at pag-aaway-away, pagsiselos, Yeah. pagkakagalit at kasakiman, Yeah. pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, Yeah. paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad Yan. nito. Okay, Muli, sige. kung kayong binabalaan, Yan. ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Napakalupit So, na parusa. inisa-isa ng Panginoon dyan, yung kasalanan ng tao sa lupa. No? Pag ang isang tao ay naiinggit, kasalanan yan. Pag ang isang tao ay siluso, Kasalanan pala. kasalanan, pagkakabahagi, kasalanan yan. Yung nagkukumpul-kumpulan dyan, tapos pinag-uusapan ay walang kabuluhan, kasalanan yan. Tapos yung ginagawa nila na, yung, kung ano ang ginagawa ng kapitbahay mo, ba, ang kapitbahay mo bumili ng magandang sasakyan, nainggit ka, bili ka rin ng sasakyan. Kasalanan niya, sabi ng Panginoon, kasalanan niya. Nakalagay pa rito, specifically, sinabi niya sa 20, yung pangkukulam. Yan. So, sa Biblia pa lang, may mga mangkukulam na. Yan. So, nakalagay pa dyan na yung mga kalaswaan, alam niyo yung mga kababaihan minsan, pasintabi lang no, sa mga babae na yung mga talaga namang, yung iba kasi talagang sinasadya nila na magsuot ng mga daring na masyadong nakasuotan. So, yun po ay kalaswaan yun. Kalaswaan yun. Kahit sabihin pa ng mga babaeng ito na hindi naman sila nangaakit, pero ang ginagawa nila ay kalaswaan. Biro mo, magsusuot sila ng mga daring, hindi ko na babanggitin, basta daring yung nakakaano talaga sa publiko. Mauuki sa bahay lang, pero pag in public, dapat wag nang ganun, no? Yan po yung kahalayan at kalaswaan ay pinagmumulan yan. Diyan nagsisimula. Tapos yung pagkapuot. Ano ba yung salitang pagkapuot? Yung matinding galit na yan. matinding galit, puot na puot ka para bagang ka na, no? So ayun. Ano pa? Mayroon pang titingnan ko lang yung kanyang wifi nakakonect pa tayo. Mayroon pang may sistema pa na ang ating pag-engage doon sa manggagamot upang magpakulam. Mayroong mga ganyan na nagpapakulam. Sa probinsya, mga kapatid, uso yan. Yan, tanungin natin si Sister Josie, yan sa kanila, sa Mindoro. Sa Mindoro, maraming mangkukulam. Uso dyan ang mga mangkukulam dyan. Kulam-kulam dyan. Uso yung kulam dyan. So, mga kapatid, sa Biblia, sabi ng Panginoon, walang bahagi. Sabi niya sa 21, walang bahagi ang gumagawa ng mga ito sa kaharian ng Diyos. Walang bahagi. Ibig sabihin, kung pagkainggit, yan, mamamatay tao, paglalasing, kasama pa dito paglalasing pala, teacher, Dapat mamatay ka na hindi lasing. Oh. Paglasing ka. May kasama dito yung paglalasing, no? Tapos yung walang habas na pagsasaya, alam niyo ba kung paano natin i-picture out yung walang habas na pagsasaya? Ano sa iyo, teacher? Ano Grabe palagay yan. mo? Parang ini-enjoy mo nung masyado yung Parang over, no? Over na masyado. overjoyed. Overjoyed, oo. Pwede yan yung mga Yung masaya ka lang, dapat masaya lang. Pero yung over, yung talagang parang wala ng bukas, yun ang Pwede kaya mga paglulustay dyan. Kasama na yan. Yung kasakiman, kasakiman. Mayroon tayong kasakiman. Bawal rin yan. Pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi. Yun. Ayun, mga kapatid. Naka-specific kasi dito sa nito. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon,
magbubunga naman yan ng mga mabubuting bagay. Tingnan mo sa sa 21, sa 22 teacher. Basahin mo. Galatians pa rin. Oo, magbubunga yan kung ikaw na sa Panginoon, ito na ang maging buhay mo. Okay, so Oh. balit, Yan. ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga Yan. ganito. Oh, nabanggit ba ang pangkukulam diyan? Wala Wala. Oh, 'di ba? Kung ikaw na sa Panginoon na, wala na ang pagkukulam doon. Wala nang pagkapuot. Wala nang pag-aaway-away, wala nang pagkainggit at pagkagalit, wala nang kasakiman, wala nang pagpapatay, wala na yung kalaswaan at kahalayan, wala na yan. Kasi ang binanggit ng Panginoon, pag ikaw na sa Kanya na, ay sa iyo na ang pag-ibig, pagtitimpi sa sarili, lahat andun na, no? So ayun po, ang pagkukulam sa Biblia pa lang, inaayawan na ng Panginoon yan. Galit na ang Panginoon yan. Kasama yan doon sa mga ayaw ng Diyos na mangyari sa kanyang mga anak. Kasama yan doon sa mga kasalanan ng tao kung yan ay magawa niya. Yan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Sige, ano pa? Okay, so maliwanag po ba, Ate Josie? Ako palang na-picture doon, no? Okay, maliwanag po ba, Ate Josie, ang kasagutan? So, maliwanag po, Sino nagtanong yan? Ate Josie Castillo po ang nagtanong. Ay tama yan. Tama yan si Sister Josie, ano? Sa Mindoro, dami mga kulam-kulam dahil maraming mangyan doon eh. Maraming mangkukulam. Oo. Alam ko din sa mga lugar na antike, mga Antike, ganyan. oo. Okay, so, yon malinaw na merong mangkukulam. Mangkukulam. Okay, sorcery. Nababanggit yan Nakalagay na. sa Biblia. Opo, nasa Biblia yan. Mangkukulam, ano ba? Hmm. Manghuhula. Manghuhula. Yan. Oo. Meron din yan. So, ako may tiyahin ako manghuhula. Meron yan po, Pastor. Oo. Sa amin kasi, Sa Batangas talaga, bilib ako dyan. kaya noong minsan, Grabe dyan. si Dr. Rebecca, kung kilala niyo po si Dr. Rebecca Desiderio, nag-i-speaker namin yan last year. Ngayon, ang parang revelation sa kanya ng Holy Spirit ay, sorcery yan, manghuhula nga kasi meron talaga sa amin noon. Kumbaga, nasa lahi namin. Nasa lahi namin. Okay. So, yun. Pero, by God's grace, mawawala naman talaga itong pagkaalipin sa mga ganitong Yeah. evilness. Yeah. Basta maging willing lang talaga tayo na isuko sa Diyos. Yun lang, isuko talaga. Kasi alam ko din ang nanay ko, may ginagamit yung bulong para hindi mapanis yung pagkain. Yun, parang sinasabi niya, kahit nang nandito pa siya, pag dumadalaw, Pastor, sasabihin niya ay marami pa tayong pagkain, huwag kang mag-alala, hindi yan mapapanis. Alam ko na ang gagawin. Bubulungan. Sabi ko, inay, sabi kong gano'n, bubulungan nyo? Medyo na kasi siya sa akin, parang siguro ayaw niyang, alam niya na against ako sa gano'n. Sabi niya, hindi. Pero lagi ko siyang pinapaalalahanan na inay, isuko nyo na yan sa Panginoon. Kasi pag kinuha kayo ni Lord, nakaw, hindi kayo mapupunta doon sa kaharian niya. Ayun. So, may mga times na lagi ko siyang kinukulit. Inay, Gusto ko lang palang naisuko nyo na kay Lord. Ayun. Sabi niya, linawin ko yung sinabi mo na pag Sige. ginawa ka na ni Lord. Sige, Papa. Kasi ganito yung mga kapatid. Tama yung sinabi ni Deaconess Jessica, ni teacher. Kapag kinuha na ni Lord, yung tamang term, pagka kinuha na ni Lord, binawi niya ng buhay mo. Kasi sa kanya yan eh. No. So, paano na lang ang kaluluwa mo? Diba? Magdurusa yan sa dagat-dagatang impyerno. So, ang buhay o yung ating buhay na ito ay kukunin talaga ni Lord yan. Kukunin talaga yan. Kasi hiram lang natin yan. Opo. Merong gustong pumasok dito sa live natin. Meron kaya siyang question? Papapasukin ko po Sino ba? yan? Taga dito yan sa kapitbahay natin. Okay, yung Mega, meron ka po bang question? Kasi papapasukin po kita sa live kung meron ka pong itatanong. Kasi ito po ay segment natin dito sa St. Mark. Okay, so meron po ba kayong question? Or may gusto kayong linawin? Pwede ko pong papapasukin ba natin? Okay, pwede daw. Okay, so yon. So, kung na-under tayo sa ganong mga evil power, ay i-cast out natin ito. No? So, habang pumapasok yung Mega Fernandez, ay shout out lang natin yung ating viewer, si Celestine Cassandra Gonzaga. Siya po ay isang anak ng pastor
Sorry Celestine ha, nakalimutan ko kung saang lugar ka ngayon. So isa po siyang supporter natin, no? Okay, so yon. So wala pa po tayong another question dito. So kung meron po kayong tanong, malaya nyo pong maitatanong pa ang inyong mga question sa ating segment na, ano nga bebe? Itanong mo kay? Pastor Rene. Ano, may tanong ka ba kay Pastor? Wala. Dapat meron. Mag-isip ka ng tanong kay Pastor. Okay. So, baka may input ulit si Pastor sa atin para magkaroon tayo ng idea na about something. Pero basahin ko muna po pala, Pastor, na alam Sige, ko. sige, sige. May comment kasi dito si Ate Josie. Oo. Sabi ni Ate Josie dito, sa Mindoro, madami daw po yung nakilkig. Ano yun? Nakilkig. Ano yun nakilkig? Sa Mindoro, marami daw po yung nakilkig. Alam mo ba yon, Pastor? Yeah, Ayun. I know Pastor, that, kilkig. ano yung kilkig? Yan, di ko alam yan. Kilkig is part pa rin ng kukulam yan. Kulam yan eh. Ah. Gawain ng mga mangkukulam yan. Mayroon silang nilalagay na hindi naman lason, pero part ng kulam strategy nila. Strategy ng kulam nila. At nilalagayan doon sa mga iniinom. Siguro kahit sa pagkain, nilalagay yan. Pero hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Pag naniwala ka kasi dyan, mari kang tatablan yan. Dapat huwag kang maniwala. Kasi kalaban talaga rin nila yan. Yung mga nasa Diyos. Yan. Yung mga, nung ako'y pumunta pumunta ako nung ako'y umuwi sa Mindoro. Pumunta ako ng Santa Teresa, no? Magsaysay yun. Sabi sa akin ng kasi andon ng auntie ko, dinalaw ko. Sabi ng mga kapatid ko, huwag kang makiinom doon sa mga kapitbahay doon. Delikado, pag ka nakilkig doon. Sabi nga sa akin. Yung mga pinsan ko naman naroon, wala kain dito, kain doon ako. Inom ng mga tubig mo. May inom naman ako doon. Hindi naman ako na kasi hindi naman pagiging sa Panginoon talaga, hindi ka tatablan ng kulam, hindi ka tatablan ng mga kilkig na yan. Kasi ang kilkig is kulam yan. Yan. Kulam yan. Term lang nila na kilkig, pero kulam pa rin yun. Kulam pa rin yun, Sister Josie. Pag nakulam ka talaga nila, yung kilkig, ano yun, actual na kulam sa'yo, yung ipapakain sa'yo. Yung kulam nila, yung part ng kulam nila, ay ilalagay nila sa inumin mo or sa pagkain mo. Pero kulam yun. Ang kilkig naman, ang ukulam naman na isang ginagawa nila ay yung gagawa sila ng materials na papatayin ka nila unti-unti. Yun. Yung mga lumalaki ang tiyan. Yan, ganyan. Pero yung kilkig na yan, yung actual na kulam na ginagawa, na yung materials nila, pinapakain talaga sa'yo na actual, na hindi mo na mamalayan. Yan. Kaya pala sabi ni Ate So, kulam rin yun. comment niya, akala ko po lason. Kasi nga yung sinabi niyo pinapakain. Hindi. Kulam yun. Yung kulam, yung materials na ginagamit nila, may materials ng ang mga magkukulam na ginagamit nila yung materials sa ganung paraan na actual ay papakain sa'yo, bukas makalawa, patay ka na agad. Oo. Basta matagal ng 1 week. Oo. Pero yung kulam naman na ginagawa nila na hindi ganun ang paraan, tumatagal kaya ng ilang buwan, mauubos pa yung mga ari-arian, magpapadoktor ka muna, hindi rin madidetect sa'yo, ganun. Yun. Pero yung actual na, yung kulam nila na, yung materials na ipapakain sa'yo, madali lang ang buhay mo dun. Tagal ng 1 week, tayo ka talaga. Pero pastoran walang lason yun. More on, more on dasal. Dasal yun nila, mga kulam yun na may mga materials na silang ginagamit. Na ganun din sa kulam. Pag nagkulam sila, may mga materials din sila ginagamit, may mga karayom, ganun. Doon sa kilkig, kulam rin yun, pero may hinahalo sila. Yung actual na kulam mismo. Kaya ang uso lang na pagkakaalam lang ng mga tao, kilkig, lason. Hindi totoo yan. Ang tunay talaga yan. Kasi, bakit? Hindi ko lang mahanap yung tablet ko dati, nung umuwi ako, nung kinasal ko yung aking pamangkin Sa Mindoro. sa Mindoro, noong 2017,
Kinasal ko pamangkin ko. Naka-interview ako ng mangkukulam. Siya nagpaliwanag sa akin yan. Yung kilkig na yan, sabi niya, yung kilkig na yan, pastor, ay kulam rin yan. Ginagawa ko talaga yan. Pumunta ako sa bundok. Oh, pumunta ako sa bundok. At kinausap ko talaga. Sa Paklulo yan, Sister Lucy, sa Paklulo. Bayan ng Magsaysay. Kinausap ko at sinabi talaga niya, kasi ang pamangkin ko sa Magsaysay, mga sipres ang na pangasawa. Sinabi talaga niya na pag nagkukulam sila na gusto nilang patayin agad, Kilkig. yung pinapakain nila yung kulam. Yun, yung actual. Grabe. Or pinapainom. Oh. So, patay agad yan. Pagdating mo sa bahay, suka ka na agad yan. Hindi ka na masaulian yan. Oh. Suka ka na agad yan. Yung pagkain mo na buo, na kinain mo, yun din ang susuka mo, buo rin yun. Ay, ganun. Hindi matutunaw yun. Yan, ganyan ang kilkig. So, yun ang kulam na sinasabi niya na actual na mas madalian kung mayroon nagpapakulam sa akin na gusto nila mamatay agad. Sabi niya, ganun ang ginagawa ko. Ang paraan na ginagawa niya, sumasali siya sa kainan, sumasali siya sa inuman, ganyan. So, yun ang paraan ginagawa niya para mapatay niya yung tao. Kasi binayaran siya. So, ganyan. Oo, binabayaran niya eh. So, ganun eh. Talagang ingat ka. Pero ako nung pumunta ako doon, ingat siya sa akin eh. Takot rin siya eh. Dahil? Pastor ako, kailangan ako ng Diyos eh. Sabi ko, tay, interview lang ako. Mag-i-interview lang ako. Talagang inamin niya yan. Kaya ako nasabi yan. Yun si seryoso yan, legit. Ay sinasabi ko na yan. Hindi po lason yung kilkig. Yan po ay kulam. Yan. Ang kulam ay 3 klase. Yung pa nga pala. Oh. Ang kulam, sabi ng matandang ito, ay 3 klase. May kulam na mabilis, tulad ng kilkig. Pinakamataas na ang 1 week. Actually, 3 days lang yan. Patayin ka na. Tapos yung isang klaseng kulam na ginagamitan ka ng mga materials, picture, ganyan. Mga kung anong makuha sa iyo, halimbawa may makuha sa yung panyo, damit, ganyan. 'Yun ang isang sistema ng kulam. Tapos ang isa naman na kulam yung inahandugan ng mga hayop. Mga sisiw. Hindi, baboy talaga, baboy. Baboy. Saka manok. Manok na itim at manok na puti. Inahandog talaga nila yan para Basta kanino hinahandog particularly? kay Diablo, kay Satanas. Ihandog nila yun para kunin ni Diablo yung kaluluwa ng pinukulam nila. So yun, mabilis rin yun. Oh. Kaya, nako, totoo, sa Biblia talaga, ang mangkukulam, number 1, number 2 nga yung sinabi ng Panginoon eh, mangkukulam. Yan. Sige. Alright, so napakaganda ng discussion natin. So true to life. So meron po ditong comment sa Ate Josie, sabi niya, opo pastor, tama. Okay, kasi ang akala niya kanina lason. So ngayon, na-confirmed na ito isang form of Kulam. kulam. Ano ibig sa kulam? Okay. Parang which, ano yan? Which din ba yun? Oo, ganun din. Okay. And then, sabi niya po dito, kasi mga kapatid ko, pamangkin ko, nakilkig. So, Ate Josie, namatay po ba sila? Kung nakilkig sila, namatay po ba yung kapatid niyo at pamangkin niyo? Okay. Kung hindi, ano yun, may ganun na hindi napuruhan. Pagka kinulam nila na actual na mapakain, mapainom, hindi napuruhan yon kasi kunti ang nailagay niya kasi mahalata siya. Ang kilkig, Sister Josie, pag ang gumawa sa niyan, minsan pasa-pasa yan, ganito yan. Halimbawa, ako ang mangkukulam. Pag akong sumali sa kainan na yan, mahalata ako. Dahil libang mukha ko eh, mangkukulam ako eh. Ang ginagawa ko, uutos ako doon sa malapit na kaibigan, kamag-anak ng pamilya. Silang mag-iinuman. At doon ko sa kanya ibibigay Ang pulutan niya. yung kulam. Ilalagay sa daliri, sisiksik dito. Ganun. Oh. Tapos, ikaw naman, tagay ka. Ganun na yun. Wala na yun. Nakasawsaw na sa alak. Ganun lang ka-content. Ganun lang. Ganun lang.
Sa ano lang, sa kuko lang. Tapos, sa pagkain naman, iganon mo lang doon. Yan. Makain na yun. Pag nakain niya, yun na ang ano. Grabe. Oo, yun na ang dahilan. Magsusuka ka na. Tapos, ang isusuka mo, kung anong kinain mo doon sa handaan, yun din ang iyong susuka. Walang bawas. Buong buo. Gumaling din. Halimbawa, gumagaling. Mayroong ano dyan, may mga marurunong din. Alam nila kung paano gamutin. Pero pag hindi naagapan, patay talaga. Yan. Dapat talaga maagapan nila. Okay. So, magandang balita na yung mga kapatid at pamangkin ni Ate Josie ay gumaling naman sa kilkil. Nakakatakot pala dyan talaga, dyan sa Mindoro. Kaya ayaw ng nanay ko dyan tumira yung kapatid ko dahil marami nga daw mangkukulang. Ayan, sabi po dito, ang sabi ay bumili daw po ng pagkain. So, good morning kay Jasmine, kay King Ferna. Salamat sa inyong panonood. So, again, if you have question, ano po? We have only ilan? what is our time? Okay, 3 minutes. So 2 minutes. we have only 2 minutes. Apo. Okay. So, So, ayan. we extend 5 minutes. So, Ayan. after 5 minutes, we sign off na tayo. Sign up na. Ah, Okay. So, naliwanagan tayo tungkol dyan sa kulam issue, sorcery issue. So, ano yan talaga, evil yan. evil talaga yan. So, tsaka lalo na yung kulam na yan. Kumbaga, bakit ba wala tayong karapatang gumawa ng masama sa kapwa natin? Yeah. Diba? Ang kailangan, ang inalaw ng Panginoon na gawin natin sa kapwa natin ay mabuti, hindi masama. So, kung gumagawa tayo ng masama katulad niyan, no? Hindi tayo, sabi nga, hindi tayo, naayon doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi ang Diyos ang sinusunod natin. Hindi tayo anak ng Diyos, kundi nagiging anak tayo ng kadiliman. Ayun, sabi dito sa Matthew, ang naghahasik ng tulad nito ay ang diablo. Yan. Ang diablo ang naghahasik niyan. Hindi yan hasik ng Panginoon, ang diablo. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sinabi ng Panginoon na kay Satanas, no, napupunta ang bawat kaluluwang dumanas ng kaparusahan sapagkat sa kanyang ginagawa na kasalanan. Tulad ng dami dito, pangalunya, kalayawan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, paglalasing, pagkukulam, pagkapuot, patay. Dami, no? Dami. Dami. So, ayan mo mga kapatid, lahat ng yan, inisa-isa ng Panginoon na pag ang mga bagay na yun ay nagagawa ng tao, walang puwang sa kanyang kaharian. So, dapat hindi nagagawa ng tao yun. Kasi ang lahat ng yan ay paghasik ng diablo. Sabi niya sa Matthew 13:39. Ayan. Sige, mga kapatid, kung wala na po tayong mga questions, magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pakikiisa at pagtutok sa ating pong gawain at sa ating segment sa gabing ito, ang itanong mo, Kay Pastor. Yes. Thank you po. Bago tayo mag-end at manalangin si Pastor, pasalamatan lang natin itong mga nandito at nananatili sa ating live. Si Kuya Albert Jonathan de la Cruz, Josie Castillo, Florence Coral, Tino, ako, si Mai, Gloria Tapia, Ate Glo, thank you po. And si Maria Tin, si Celestine Cassandra Gonzaga, siya ay from UMC din eh. Teka, nabanggit niya kanina yung church, nakalimutan. Sino yun? Si Celestine Cassandra Gonzaga, taga-ano siya? Balikan natin yung chat niya. Taga Gabaldon United Methodist Church. Saan po ba yun? Hindi ko alam yun. Pero ano to, sa Norte. Norte. Opo. Paano mo nakakapasok? Ano? Wala siyang question? Wala siyang question eh. Pero nagpumasok siya? Opo, nag-comment. Okay. Nanood siya po. Okay. So, salamat sa ating mga kapatiran from other, syempre sa ibang lugar, hindi lang sa St. Mark UMC, sa inyong pakikibahagi sa aming gawain. Dito nga sa segment namin na itanong mo kay Pastor. Nawa po sa susunod po na linggo ay makasama po namin kayo muli. Okay, so punta na tayo sa last part. Pastor, ang ating closing
prayer. Baka po meron akong hindi nabanggit ha na nanood sa ating segment. Pasensya na po. Hindi po kasi lumalabas lahat yung mga faces dito, pati yung mga names. Unless mag-comment po kayo kahit hello, good evening. Yun, makukuha ko po yung names nyo. Sige po, Okay, Pastor. sige, tayo manalangin. Mga kapatid, sa sandaling ito ay samahan po ninyo kami sa pananalangin. At higit sa lahat, sa ating pong patuloy na pagkikiisa sa ating pong gawain ay maranasan natin siya bilang ating Panginoon. Sige, tayo manalangin. Inihiling ko na samahan po ninyo ako at inihiling ko na kung ano man ang inyong mga kahilingan ay hilingin natin sa Panginoon at atin pong ipanalangin. Sandali po tayo manalangin, Panginoon. Sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa isang napakabuting gawain na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay patuloy na magkaroon ng pag-aaral ng iyong mabuting balita, ng iyong mga salita, kung saan ay tinatalakay po namin, kung saan naroon ang iyong mga sinasabi sa Biblia na ang mga bagay na nakapagdudulot ng pagkakapahamak sa mga tao tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam at pagkainggit. At may mga nagtanong din, Panginoon, ang patungkol sa mga bagay na ito na kung saan mo Diyos ay gusto nilang malinawan. Nawa ay nalinawan sila at naging malinaw sa kanila ang ibig sabihin, Panginoon, ng mga katanungan na ito sa kanilang buhay. Ganon din ang aming dalangin na sa gabing ito sa aming pagtulog ay gabayan mo kaming lahat at samahan. At bukas ng umaga ay gisingin mo kami sa isang panibagong buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo. Ganon din o Diyos, dalangin ko ang bawat pamilya, ang bawat mga kapatid, ang buong kapatiran, ang mga nakikinig sa gabing ito, sa kanilang pakikisanawa ay patuloy nilang maranasan ang iyong pag-iingat. Huwag mo po silang pabayaan at patuloy mo silang subaybayan, ingatan sila sa lahat ng uri ng panganib. Alang-alang kay Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen! So, syempre ang aming halika dito anak, tayo mag-goodbye sa ating mga viewers. Halika dito, Bibi. Halika. Ayan. Halika dito. Yehey! Tapos na ang ating itanong mo kay Pastor. Bye-bye. Bye-bye! See you po ulit sa next week. Bye! Bye-bye. Bye-bye. Kahulog ka. Goodbye! Goodbye!